og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Yan. Sige, mga kapatid, magandang gabi sa inyo. Tayo ngayon ay live at meron tayong kadebate. Ang pangalan niya ay... Anong pangalan mo, bro? Bro, marunong ka bang sumagot? Yes, bro. Sige. Sige, anong pangalan mo? Tinatanong ko yung pangalan mo. Pambihira ka naman, oh. Sige. Ang tema natin, rebulto, no? So, yung rebel. Sige, yan. Wala bang moderator? Wait lang, ha? Sige, okay na. Simula na tayo. Ito na lang ang moderator, si Mago. Ito na muna, bro. Ikaw ang muna, ikaw ang affirmative, eh. Kaya nga pamatudan mo. Hindi ko naman sinabing pamatudan ko. Pambihira ka naman, oh. Ikaw nga magpapatunay cause you are in the affirmative side. Pamatudan mo, sumala sa Biblia na kaming mga Katoliko nagsamba sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan. Oh. Oh, sige, latag na. Bibigyan kitang 10 minutes. Oh. Sige, bro. Oh, maglatag ka na. Ano pang hinihintay mo? Meron pa kang ginagawa dito, bro. Eh, kala ko ba ngayon tayo magdidiskusyon? Hindi ko masyadong narinig yung boses mo, boss. Parang ano eh. Ayan, oh, ayan, lalapit ako. Ayan, okay na. Hindi ko na... Wait lang, boss, ah. Sige, sige, sige. Alam ko yung argumento mo, argumento ni Soriano kasi nagsishare ka ng mga video ni Soriano eh. Alam mo, gagamitin mo 5:7:9 ng Deuteronomio, 22:8:9 ng Apokalipsis, 17:29 ng Gawa, 1:25 ng Roma. O tutulungan na kita sa mga argumento mo. O 26-5 ng Exodo. Ano pa, yung sa Salmos, yung meron silang mga mata, dili nakakakita, may tenga, hindi nakakarinig, may kamay, hindi nakakagalaw. Yan ang mga babasahin mo, unahan na kita ha. O, lalaban ka ba ngayon, bro? Brad, tama na ako, pero magtatanong lang po ako. Pero hindi po akong pag ano. Eh, kala ko makikipagdebate ka kasi kumasa ka dun sa tema na patutunayan mo na kaming mga Katoliko sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa mga rebulto in adoration. Ayon sa Biblia. Sumasamba naman talaga tayo. O sige, anong patunay mo na ang Katoliko sumasamba sa mga rebulto? Dahil doon po sa pagluhod ninyo. Okay. Okay na. Therefore, tinatanggap mo na ang pagluhod ay pagsamba. Yes po. Tinatanggap mo ba ito ng buong puso mo? Saglit lang, huwag ka sasapaw. Tinatanong kita. Hindi pa ako tapos magtanong. Tsaka ka sumagot pag tapos na ako magtanong. Ang tanong ko sa'yo, tinatanggap mo ba na ang pagluhod ay pagsamba? Yes or no? Categorical. Yes. Yes. Ngayong yes. Kilala mo ba si Propeta Josue? Alagad ba siya ng Diyos o hindi alagad ng Diyos? Lagi mo dyan, bro. Si Propeta Josue, yung nagsulat ng Josue, tanong ko sa'yo, propeta ba siya? Lingkod ba siya ng Diyos o hindi lingkod ng Diyos? Lingkod siya ng Diyos. Ngayong lingkod ng Diyos, sabi mo kanina, sa gitna, huwag ka sasapaw, nagtatanong ako. Tapos ka nang magtanong, ako naman ang magtatanong. Para hindi tayo maging bias. Ngayon, sinabi mo na ang pagluhod ay pagsamba. Tinanggap mo na si Propeta Josue ay sugo ng Diyos at alagad ng Diyos. Sabi sa 7:6 ng Josue, nagpatira pa si Josue sa harap ng kaba ng Panginoon. At ang katuruan ng mga apostol, 9:5 ng Hebreo, dun sa kaba ng Panginoon ay mayroong mga larawan o may mga rebulto ng anghel. Tanong, tinatanggap mo ba na sumasamba sa Diyos-Diyosan si Propeta Josue dahil lumuhod siya sa larawan? Tinatanggap mo o hindi mo tinatanggap? Sagot. Tinatanggap po. Ayun! Okay. Ngayong tinatanggap mo, sinong mas matalino sa inyo ngayon ni Propeta Josue? Siya na lumuhod sa larawang inanyuan sa 7:6 ng Josue? O ikaw na ayaw lumuhod sa larawang inanyuan o dun sa Holy Covenant na pinagawa ng Diyos? Sagot. Sir po ay... Tinatanong ko
Ang tanong ko ay categorical, sagutin mo ng categorical. Di ko naman sinabing si Josue po ay chismoso, si Josue po ay chismosa, si Josue po ay nagtitinda ng balot sa kanto. Ang tinatanong ko sa'yo, sinong mas matalino sa inyo ni Josue? Si Josue, 7-6 ng Josue na nagpatira pa sa Kabanantipan o sa Holy Covenant na mayroong 2 larawang inanyuan? O ikaw na ayaw mo o pinagbintangan mo si Josue sumasamba sa Diyos-Diyosan? Sagot sa akong pangutana. Huwag kang magpatutsada dahil tinatanong kita. Hindi ko sinabing magpatutsada ka. Sagot! Wait lang, boy. Sumagot ka! Tinatanong kita. Hindi ko naman sinabing wait eh. Ang sabi mo kasi, si Josue sumasamba. Sabi mo kasi, nagpipintang ako. O, nagbibintang ka naman talaga eh. O, ulit ang tanong, hindi mo yata na-gets. Alagad ka ni Soriano. Isang bro. Sagit lang. O sige, pagbigyan kita. Si Jose na, ano, O sige. Okay na. meron pa akong gagang sa ulo. Okay na. Sabi mo kasi kanina, ang pagluhod ay pagsamba at bawal lumuhod sa larawang inanyuan. Sabi mo ka naman kanina, Dahil lang wait lang, sagit lang. Pambihira ka naman. Paano ako makapagtanong sa'yo eh? Sumasapaw ka ng sumasapaw para kung washing machine, titigil, tas uulit, titigil, tas uulit. Ang tanong ko sa'yo, sinong mas matalino sa inyo ni Josue? Ikaw, na sinasabihan mong si Josue ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, o si Josue, 7-6 ng Josue, lumuhod at nagpatira pa sa Kabanantipan. At yung Kabanantipan, ang katuruan ng mga apostol, 9:5 ng Hebreo, merong 2 larawang inanyuan. Therefore, tinatanggap mo si Josue ay di na alagad ng Diyos dahil sumamba sa Diyos-Diyosan na inaakalan mo at ipinaparatang mo sa Kanya. Yes or no? Sagot, categorical. no po. Ano? Si Jose po, hindi po. Salumod si Ang tinatanong ko sa'yo, yes or no? Hindi ko sinabing si Josue po ay sumasalungat. Si Josue po ay nagtitinda ng balot. Ang tinatanong ko, yes or no? Alam mo, kalaban ka ni Kristo eh. Dahil ang sabi ni Kristo, 5:37 ng Mateo, ang magiging sagot ninyo, oo, hindi. Samantalang ikaw, labag doon sa oo at hindi. E di kalaban mo na si Kristo, kalaban mo na si Josue. O sunod na tanong, tinatanggap mo ba na bawal gumawa ng larawang inanyuan? Yes or no? Ano po? O tingnan mo, nabingi ka na. Talagang hindi ka sa Diyos. Dahil yung sa Diyos, 8:47 ng 1, nakikinig ng salita ng Diyos. Samantalang ako, kanina pa sitas ng sitas, kanina pa kita tinatanong, hindi mo masagot ang akong pangutana. Sumagot ka, kapatid. Sabi mo kasi kanina, 2 ang stand mo eh. Bawal lumuhod sa larawan. Ngayong hindi mo naman matutulan, si Josue lumuhod sa larawan sa 7-6 ng Josue na pinagbintangan mo na si Propeta Josue sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tanong ko naman sa'yo, bawal ba gumawa ng larawang inanyuan? Bawal o dili bawal? Sagot. Bawal po yung kapatid. O, ngayong bawal. Sabi sa 3 ng 2 kronika, at gumawa o saka banal-banalang bahay ay gumawa ka ng larawang inanyuan. Tanong, sinong nag-uutos nito? Si Satanas o ang Diyos? Ang Diyos po, pero hindi po ikaw sa Diyos kapatid. Ngayon, tinatanggap mo na kinakain mo na naman yung sinasabi mo na bawal, ngayon ang Diyos ay nag-utos sa 3 ng 2 kronika? Sagot, kapatid. Maraming naghihintay sa sa sagot mo. Sabi mo kasi kanina, bawal gumawa ng larawang inanyuan. Hindi po kasi Binasa ko yung 3 ng 2 kronika na ang Diyos nagpagawa ng larawang inanyuan, nilagay sa kabanal-banalang templo. Ang tanong ko sa'yo, sinong nag-utos doon sa 3 ng 2 kronika? Si Satanas o ang Diyos? ulit nga bro, hindi ko masyadong marinig. Pambihira ka naman, oh. Nasaan ka ba? Nasa Eiffel Tower? Nasa New York City para hindi mo marinig? Klaro-klaro ng Tagalog ito. Ang tanong ko sa'yo, sabi mo kasi kanina, bawal gumawa ng larawang inanyuan. Ngayon, ikinotes ko yung verse sa 3 ng 2 kronika, sa kabanal-banalang bahay ay gumawa ka ng larawan at ibalot mo sa ginto. Tanong, sino nag-uutos nun? Ang Diyos o si Satanas? Sumagot ka lang sa tanong. My question is categorical. Answer that categorically. Yes po kapatid. Sinong nag-utos? Sinong nag-utos? Si Satanas o ang Diyos? Sagot. Siyempre ang Diyos. Ayun. Therefore, tinatanggap mo o kinakain mo na yung sinabi mo na bawal gumawa ng larawang inanyuan, samantalang ang Diyos nagpagawa ng larawang inanyuan.
Tanong, sinong mas matalino sa inyo ng Diyos? Ikaw na ayaw gumawa ng larawang inanyuan o ang Diyos na nagpagawa mismo sa mga propeta, sa mga apostol, 3 ng ikalawang kronika, ilagay sa kabanal-banalang templo ang mga larawang inanyuan? Sinong mas matalino? Ikaw o ang Diyos? Sagot. Siyempre, ang Diyos ang matalino. Ayun! Ibig sabihin ba, kinakain mo na yung tema mo na bawal gumawa ng larawang inanyuan dahil mismo ang Diyos nagpagawa ng larawang inanyuan? Yes or no? Categorical. No po. Nag-no ka na naman. Ngayon, tinatanggap mo ba? Na dumura ka pataas, tapos dumali rin sa'yo dahil sagot mo kanina yes, ngayon naman no. Ano ka ba talaga? So, kasi lang yun, okay. Ang nakasulat kasi dyan sa sa kalawang kronika 3, hindi naman ikaw inutusan dyan, kapatid. Okay. Ngayong hindi ako inutusan. Ngayong hindi ako inutusan, sino ang inutusan? Propeta ba? Sagit lang. Paano mo ko? Pahapyuin mo ko naman. Hindi ikaw yung ganun lang ng ganun. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, kung hindi ako ang inutusan, ano ang inutusan? Propeta ba? O hindi propeta? Propeta. Ngayong propeta, tinatanggap mo ba ito ng puso mo? Yes or no? Ano po? O tingnan mo naman, tinatanggap mo ba ng buong puso mo ito? Dahil sabi mo, ang inutusan, hindi ako, hindi ang Catholic Church, kundi propeta. Sa 3 ng ikalawang kronika, tinatanggap mo o hindi mo tinatanggap? Tinatanggap po yan. O ngayon tinatanggap mo. Sabi ni Kristo sa 5:17 ng Mateo, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin ni ang mga propeta. Pag sinabi pang aking gaganapin ng kautusan ni ang mga propeta, kasama ba yung inutos ng Diyos sa 3 ng ikalawang kronika na gumawa ng larawang inanyuan sa templo? Kasama o dili kasama? Hindi po. Hindi po. Okay, hindi kasama. Ngayong hindi kasama, anong masasabi mo sa mga 1st century o sa mga early Christian churches na matanda pa kay Soriano na merong mga larawang inanyuan? Tanong, sinong mas matalino sa inyo ng mga early Christian churches? Ikaw o yung mga early Christian churches? Yung mga apostol po. Ngayong mga apostol, ang sabi ni Kristo sa 5:17 ng Mateo, nandito ko upang tuparin ni ang mga propeta. At isa dun sa mga propeta na tinupad ni Kristo, 3 ng ikalawang kronika, sa 6:29 ng unang hari, yung gumawa ng larawang inanyuan sa templo, tinatanggap mo ba na sinunod rin ng mga apostol at ni Kristo yon? Tinatanggap mo? Yes or no? 5:17 ng Mateo. Wala pong mababasa dito. Bagong tipan. Gumawa sila ng larawan. Okay, sabi mo walang mababasa sa bagong tipan. Ngayon, yung mga inutos ng Diyos sa lumang tipan sa mga propeta, sa 3 ng ikalawang kronika, sa 6:29 ng unang hari, at sinabi ni Kristo, 5:17 ng Mateo, naparito ako upang tuparin ang kautusan ni ang mga propeta. Kasama ba yun nasa 3 ng ikalawang kronika, sa 6:29 ng unang hari? Kasama o hindi kasama? Hindi po. Na yung hindi kasama, yung 3 ng ikalawang kronika, utos ba ng Diyos yun o hindi utos ng Diyos? Utos yung pero. Ngayong utos ng Diyos, ang sabi ni Kristo 5:17 ng Mateo, nandito ako upang tuparin ni ang mga propeta. At isa doon sa inutos sa mga propeta, 3 ng ikalawang kronika, sa 6:29 ng unang hari, gumawa ng larawang inanyuan, maglagay, umukit sa templo. Tanong, sinunod ba ng mga apostol ito? Yes or no? No po. Dahil wala po tayong magawa po dyan. Ngayon, tinatanggap mo ba na walang mababasa sa bagong tipan na gumawa ng larawan? Yes or no? Wala po. O, ngayon, kung mabasa ko na mismong nasa hula sa Apokalipsis na yung mga banal ay gagawing rebulto o mga palamuti o bato, tatanggapin mo, talo ka na sa diskusyon na ito, mag-aral ka pa ng Sorianolism. Ano po? O, tingnan mo, hindi ka talaga nakikinig, talagang hindi ka sa Diyos eh. Bakit? 8:47 ng 1, yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Sitas ako ng sitas dito, hindi ka naman pala nakikinig. Yan pala tinuro sa ni Soriano. Bihira ka naman, oh.
At tinatanong ko sa'yo, sabi mo kasi, wala sa bagong tipan. Babalikan kita dyan. Iipiting talaga kita dyan. Ngayong wala sa bagong tipan, yung 3 ng ikalawang kronika, sa 6:29 ng unang hari, 19:21 ng Isaias na sinasabi sa Hebrew is Mezabe. Inutos sa mga propeta ng Diyos, nanggaling sa Diyos ang kautusan. At sinabi ni Kristo nung naparito siya, 5:17 ng Mateo, sapagkat ako'y naparito upang hindi sirain ang kautusan, kundi tuparin ni ang mga propeta. Ngayon, propeta yung inutusan, ipinatuloy ba ni Kristo? Saglit lang, nagtatanong ako. Huwag kang magtatanong sa akin, you are under cross-examination. Ang karapatan mo, sumagot sa tanong. Huwag kang sasagot ng hindi ko tinatanong at mapapahiya ka. Tanong, 5:17 ng Mateo, ang sabi ni Kristo, naparito ako upang tuparin ang kautusan ni ang mga propeta. Tama ba itong talata na to o hindi tama? Tama po yan. Ayun, salamat. Therefore, tinatanggap mo na meron rin mga apostol, tinupad yung kautusan ng mga propeta na itinuro sa kanya ni Kristo dahil sinabi mo, tama pala ang 5:17 ng Mateo. Ayun, salamat. Therefore, tinatanggap mo, talo ka na sa diskusyon na ito dahil may nabasa tayo sa bagong tipan at ipinatuloy ng mga apostol dahil pinatuloy ni Kristo ang kautusan ni ang mga propeta, 5:17 ng Mateo. Tama ba ito o hindi tama? Tama yan. Salamat. Ngayon, last na tanong. Sabi mo kanina, wala sa bagong tipan na nag-utos ang Diyos na gumawa ng larawang inanyuan. Tinatanggap mo ba ito? Yes or no? Tinatanggap ko. Yes, tinatanggap mo. Ngayon, sino ang tama? Yung kaninang sagot mo na inaamin mo yung 5:17 ng Mateo, tama na ipinatuloy ni Kristo yung mga kautusan at isa doon yung maglagay ng larawang inanyuan sa templo, o yung sagot mo na naman ngayon na kinokontra mo na yung sarili mo. Tanong, sino mas matalino sa inyo? Yung sagot mo kanina o yung ikaw kanina o ikaw ngayon? Sinong mas matalino? Ano po? Hindi nakikinig. Sinong mas matalino? Ikaw kanina o ikaw ngayon? Dahil kanina, tinutulan mo. Ay, tinanggap mo, 5:17 ng Mateo. Ngayon, tinutulan mo na naman. Sinong mas matalino? Yung ikaw kanina o yung ikaw ngayon? Ayaw ka nagsalita ng ganyan, kapatid. Sumagot ka lang. You are under cross-examination. Saglit lang. Objection, moderator. Moderator, objection. Ito yung moderator natin. Moderator, nagtatanong ako sa kanya, tapos siya naman, tatanungin ako. Mamaya ka magtanong sa akin. Pambihira ka, pipitikin ko ilong mo. Moderator, umano ka muna. Kanina kasi moderator, tinanggap niya, tama daw ang 5:17 ng Mateo. Therefore, ipinatuloy ni Kristo yung paglalagay ng larawang inanyuan, 3 ng ikalawang kronika na inutos sa mga propeta sa 6:29 ng unang hari, 19:19 hanggang 21 ng Isaias na maglagay sa templo. Sinong inutusan? Yung mga propeta. Kanino galing yung kautusan? Sa Diyos. Anong sabi ni Kristo? 5:17 ng Mateo, hindi ako naparito upang sirain, kundi tuparin ni ang mga propeta. Ibig sabihin, tinatanggap niya sa bagong tipan, ipinatuloy ng mga apostol yon. Ngayon, tinanong ko siya, moderator, kung meron ba sa bagong tipan inutos ng Diyos na gumawa ng rebulto, wala. Ibig sabihin, kinokontra niya yung sarili niya. Tanong, sinong mas matalino sa inyo? Ikaw kanina o ikaw ngayon? Sagot sa ako pangutan na Igsoon. Tubad. Ano po, kapatid? Moderator. Objection, moderator. Ikaw naman magtanong. O sige, ikaw naman magtanong. Ako nung Ikaw naman magtanong. siguro magtatanong. O sige. Ayon kanina bro, sinabi mo sa Parang Kronika 3:10. At si Jose po nagpatira pa sa kaban ng Panginoon. Hindi naman 3 Gs yun eh. Objection, moderator. Objection, moderator. I am under cross-examination. When I am under cross-examination, ang itatanong mo yung sinabi ko, huwag ka magtatanong na hindi ko sinabi. Wala naman sa 3 Gs ng ikalawang kronikang nagpatira pa. 7:6 ng Josue yun. Hoy, makinig ka. Next question. Repeatin mo ako. Ay, sige po. Next question. Sabi dito po sa Josue 7:6, at hinabak ni Josue ang ganyang mga suot at nagpatira pa sa harap ng kaban ng Panginoon. Hanggang sa kinahaponan. Ano tanong mo? Matatanda ng Israel at sila'y
Ang karapatan mo magtanong, hindi magbasa't magpahayag. Objection, moderator. Ang tanong ko dito bro, O sige, ano tanong mo? dito ba sa kaban ng Panginoon, ano po bang larawan ng pinagpatirapan ni Jesus dito? Abay, di sagutin natin gamit yung sagot ng mga apostol. 9:5 ng Hebreo, merong dalawang larawang inanyuan na mga anghel. Ngayon, sa bagong tipan, sagit lang, pasagutin mo ko. I am under cross-examination, huwag kang sasapaw. Hayaan mo kung sumagot sa tanong mo, huwag kang sapaw-sapaw. Bibigyan kita ng sapaw eh. Ngayon, sa bagong tipan, sa 3:12 ng Apokalipsis, yung magtatagumpay o mga banal, ay gagawin kong haligi sa aking templo. Ibig sabihin ng haligi, bato, estatwa. Sino? Yung mga nagtagumpay. Sino ba yung mga nagtagumpay? 8:33 ng Roma, yung mga banal. Therefore, sa bagong tipan, nagbago na. Hindi na kabanan, hindi na mga kerubin, hindi na larawan ng mga anghel, kundi ang sabi sa hula, 3:12 ng Apokalipsis, yung mga nagtagumpay o yung mga banal, gagawin kong bato o haligi sa aking templo. Kaya may makikita tayo, Saint Benedict, Saint Padre Pio, Saint San Antonio, Mama Mary, tapos yung crucifix, gusto may pako kita. Next question. Ipitin mo naman ako. Hira ka naman. Bro, sa bagong tipan ba bro, meron bang nakasulat na gumagawa sila ng larawang inanyuan? Meron. Gaya ng mga mukha ba yan ni Maria o ni Jesus? Meron. Pambihira ka naman, di ka talaga nakikinig, oh. 5:17 ng Mateo, ang sabi, pakinggan mo yung sagot ko, magkasasapaw, ha, sapagkat ako'y naparito upang hindi sirain ang kautusan, kundi upang ganapin ni ang mga propeta. Anong kautusan ang ibinigay sa mga propeta na ipinatuloy ni Kristo? 3:10 ng ikalawang kronika, 6:29 ng unang hari, yung maglagay ng larawang inanyuan o gumawa sa templo. Katunayan, ipinatuloy ni Kristo yon. Historically speaking, yung mga early Christian churches, may mga larawan. Kayo wala. Larawan ni Soriano. Bible exposition. May hawak na Biblia. Nakaganyan. Next question. Ipitin mo naman ako. Pambihira ka naman, no? Ipit! Bro, yung larawan po ba ni Maria, pinapagawa po ba? Oo. Basa. 3:12. Oh, ito na. Hindi. Ito na. Mabasahin ko. Objection, moderator. Objection, moderator. Moderator, pumagit na po kayo. Dito ka, moderator. Wait lang, moderator. Pumagit na po kayo, moderator. Sabi niya kanina, ang kanyang tanong, meron bang muka ni Maria pinagagawa? O sige, babasahin natin. O, basahin natin sa 3:12 ng Apokalipsis. Paulit-ulit, sasampal ko sa ito eh. Sabi, ang magtatagumpay ay gagawin kong haligi o bato sa aking templo. Ibig sabihin ng haligi o bato, statwa yon. Sino ba yung mga nagtagumpay? Si Mama Mary, si Saint Benedict, yung mga santos ng mga katolikong inaring ganap ng Diyos, kinanonize ng church. Bakit? Because the church, 3:15 of 1 Timothy, the foundation and pillar of truth. Ngayon, nabasa ba o hindi? Nabasa. Next question. Sabi mo kanina boss, bro, yung si Maria po nagtagumpay. Tama, nagtagumpay. Ano pong sinag... Ibig sabihin nagtagumpay dyan. Sagit lang kapatid. Sa ibang translation, wait lang. Objection, moderator. Sumasapaw, moderator. Magtanong ka, huwag kang sasapaw. I am under cross-examination. Ang karapatan mo, magtanong hindi para sumapaw. Ngayon, ang tanong niya, moderator, meron daw bang mababasa na si Maria nagtagumpay? Nagtagumpay si Maria, kaya nga meron sa tradition natin, Assumption of Mary. Ibig sabihin ng nagtagumpay, banal. Nasa Lucas, si Maria ay tatawaging blessed. Nasaan po yun sa Biblia? Sagit lang! Ano? Hindi kapatid, sumagot ka sana. Sumasagot ako sa tanong mo, ayaw mo lang ng sagot ko. Bakit? 4:4 ng ikalawang Korinto, binulag ka ng ama mong diablo. Sinungaling ka kasi, 8:44 ng 1. Ngayon, sagit lang ha. Ang tanong mo sa akin, saan mababasa sa Biblia na nagpagawa ng rebulto ni Maria? Sabi ko sa iyo, sa 3:12 ng Apokalipsis, yung mga nagtagumpay ay gagawing haligi sa templo ng Diyos. Ibig sabihin ng haligi, bato, structure. Kaya nga meron kami structure ni Maria. Ngayon, nagtagumpay ba si Maria? Nagtagumpay. And according sa Apostolic Tradition 3:2 Thessalonians, si Maria ay umakyat sa langit. Na kung paanong si Elias at Moises, 3:7 ng Matay, nasa langit at nakausap ni Kristo, ganun rin ang mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Ayon sa Biblia. Gibain mo yan, kapatid. Next question. Ayon sa Biblia po. Sabi mo. Next question. Diba?
Sure ka na po ba dyan, kapatid, na yung Pambihira ka naman, oh. Nasagot ko na yung tanong. Moderator Emmanuel, moderator objection. What's your objection, bro? Ang akong objection, moderator, nasagot ko na ang tanong niya. Don't fix my answer cause you are not in Quadcom. You are not in Quadcom. Objection, moderator. Don't fix my answer. This is my answer cause I am under cross-examination. Next question. At ipitin mo ko. Kasi, next question. Ano ba yung tema nyo? Wait lang. Rebulto, bro. Rebulto. Next question. Next question. Pabihira ka naman, Okay, no? next question. Yung nakasulat po dyan sa dito po sa Juan 4:24, alam niyo po ba ito, kapatid? Alam ko na yan, pabihira ka naman, no? Tapos i-apply mo sa aming mga Katoliko. Tama, ang Katoliko sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Sino naman nagsabi sa'yo na sumasamba kami sa rebulto? Wala kang mababasa sa CCC o Catechism of Catholic Church na kami ay sumasamba sa rebulto dahil bawal ng Biblia yon. Huwag kang mamaratang, kapatid, sinungaling ka talaga. Alam mo kung nandyan ako, ihampas ko sa'yo to. Next question. Pero lumulod po ba kayo sa rebulto? Lumuluhod kami to respect gaya ng ginawa ni Josue. Basa, wait lang. Objection, moderator, sumasapaw pagsabihan nyo. Basahin natin ang 7:6 ng Josue. At hinapak ni Josue ang kanyang damit at nagpatira pa sa kaban ng Panginoon. Ibig sabihin ba nun si Josue sumasamba na sa kaban ng Panginoon? Hindi. Dahil yung kaban ng tipan ay banal na bagay. Na sa bagong tipan, 3:12 ng Apokalipsis, yung larawan ng mga nagtagumpay ay gagawing haligi o structure o bato sa kanyang templo. Kaya kami nagpapadara pa, hindi para sambahin, kundi para respetuhin. Gaya ng ginawa ni Josue, 7:6 ng Josue. Next question. Ipitin mo naman ako, sasampalin na kita ng tsinelas. Next question. Pero hindi po ni Jesus nalikan yung kaban ng tipan. Ah? Kaya ginagawa ng maraming Katoliko ngayon. Tradition yun, kapatid. 3:6 of 2 Thessalonians sa tinanggap ng mga apostol. That tradition, that receive of us. Palibasa kayo, walang tradition. Kontra kayo sa aral apostoliko eh. Next question. Moderator, antabayanan nyo. Baka magtatalon-talon sa ibang tema yan. Doon tayo sa tema natin. Huwag kang pupunta sa ibang tema cause I am under cross-examination. Next question. Rebulto ba yung tema? Rebulto? Rebulto tema. Next question. Ngayon po, tinatanggap niyo po ba yung rebulto niyo? Hindi po yan makapagsalita. Tama, tinatanggap ko. Iko-coach mo yung salmo. Yung salmo na merong bibig, hindi nakakapagsalita, may matang hindi nakakakita, may tengang hindi nakakarinig, pumapatungkol yun in Hebrew term to pisel. At yung pisel, 25:6 ng Exodo, pumapatungkol sa Diyos-Diyosan sa Israel. Hindi naman Diyos-Diyosan si Kristo eh. Dahil ang definition ng Diyos-Diyosan, 8:4 ng unang Korinto, yung mga larawan ng mga bagay na hindi totoo. Si Maria totoo, si Saint Antonio totoo, si Saint Benedict totoo, historically and biblically speaking, si Maria totoo, si Kristo totoo, kaya hindi sila Diyos-Diyosan. Ngayon, kung ang definition sa iyo ng Diyos-Diyosan, may matang hindi nakakakita, tinatanggap mo rin sana na ang Diyos ay nagpagawa ng Diyos-Diyosan dahil sa 3:10 ng ikalawang kronika, sa 6:29 ng unang hari, ang Diyos ay nagpagawa ng larawan. Pag sinabing larawan, may matang hindi nakakakita, may ilong na hindi naaamoy, may bibig na hindi nakakapagsalita. Next question, moderator. Ipitin mo naman ako. Ikaw, iipitin ko dyan ng tsinelas eh. Next question. Sige po. Meron pong nakasulat kasi dito sa Isaiah 44:20. Sabi dito, darawang ininyon, pinagpatira pa at pinasamba. Tinatanggap mo po. Tinatanggap ko yan, tama, dahil yung larawang inanyoan na sinasabi dyan ay mga Diyos-Diyosan. Ngayon, wala namang aral ng Catholic Church sa Catechism of Catholic Doctrine na sinasamba namin ng rebulto. Ang sinasamba namin, 4:24 ng 1, ang Diyos. At kaya kami nagpapatira pa, sinunod namin yung ginawa ni Kristo na ipinatuloy niya na kautusan sa mga propeta. 7:6 ng Josue, nagpatira pa si Josue sa kaban ng tipan. At yung kaban ng tipan, 9:5 ng Hebreo, may larawang inanyoan. Ngayon, ibig sabihin ba sumasamba si Josue sa larawang inanyoan? Hindi. Para respetuhin gaya ng ginagawa ng Katoliko. Ngayon, yung Old Testament na binasa mo sa Isaias, engot yan. Dahil pumapatungkol yan sa mga pagano, sa Israel, hindi sa Pilipinas at sa Roma. Next question. Pero tinatanggap mo bro yung... Tinatanggap ko dahil hindi naman applicable sa Katoliko yan dahil wala pa namang Katoliko yan eh. Wala pa naman si Kristo na, hindi pa nagkakataong tao eh. Next question naman, wala bang pang ipit dyan? Kuha kang ipit doon. Next question.
Next question. Moderator, objection. Moderator Emmanuel, wala na bang itatanong? Objection. Ay bro, next question daw kasi hanggang ilang question ba tayo, ilang minutes ba? Tanungin niya ako hanggang mamaya alas 12. Bro, mga ito? May tanong ka pa bro? Wala na. Wala na. Ngayon, ako naman magtatanong. Gusto ko lang naman gusto ko lang naman Ako naman magtatanong, moderator. Jared, wait lang bro, Jared. Sige, moderator. Ano pangalan mo bro? Bingo po. Ha? Bingo po. Ano simbahan mo? Ngayon po, ako po isang Baptist. Baptist Church. Moderator! Moderator. Kami naman ni Bro Jared, hindi ka naman namin inaaway dito. Gusto namin na malinawan ka. Base sa pagtuturo namin at sa pagre-research mo rin. Kasi gusto namin, maunawaan mo talaga kung ano yung totoong simbahan. So, Bro Jared, kung may tanong ka pa sa kanya, sabihin mo lang kay Bro Jared, sasagutin niya na maayos. Hindi Sige. naman siya galit. Ngayon, tatanong ko sa iyo yung paborito nyong mga protestante. Ito, moderator, last na tanong ko Ikino-quotes kasi ng mga protestante yung Exodus 25 verse 6. Tama? Yung huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Tinatanggap mo ba itong ginagamit nyo ito? Yes or no? Akin ko lang kapatid. Tinatanggap mo. Ngayon, tinatanggap mo. Ano ang Hebrew interlineal ng 25 verse 6 of Exodus? Pisel o Mezabe? Gabi po. Objection, moderator. You are under cross-examination. When you are under cross-examination, sumagot ka sa akong pangutana. Tubag, moderator. Ano ninyo yung aking wallet na? Tubag. Hindi na like, Kasi ang tinatanong ko sa kanya, kung tinatanggap niya bang ginagamit nila yung 25, 6 ng Exodo na paborito ng mga protestante na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Sabi niya, oo. Ngayong oo, ano sa Hebrew ang nakapaloob dyan sa konteksto na yan? Pisel ba o Mezabe? Sumagot ka sa ako, pangutana Igsuon. Huwag kang magpatutsada, hindi kasi Darwin Butlong. sumasagot bro. Ano tayo sagot mo bro? Isabel. Isabel. Sa Isabel? Mezabe? Mezabe daw. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng Mezabe? Diyos-Diyosan o hindi Diyos-Diyosan? Diyos-Diyosan ko yan kapatid. Ngayong Diyos-Diyosan, sabi sa 19:19 hanggang 21 ng Isayas, ang Diyos ay nagpagawa ng tabernakulo. Ang Hebrew term nun ay Mezabe. Tinatanggap mo ba na ang Diyos ay nagpagawa ng Diyos-Diyosan dahil ang sabi mo sa Mezabe, Diyos-Diyosan? Tinatanggap mo ba ito o hindi mo tinatanggap? Saka yung bilang 21 bro. Tinatanggap mo o hindi mo tinatanggap? Parang alin po. Tingnan mo, nahilo ka na. Ngayon, objection moderator, objection moderator. What is your objection bro? Sabi niya kanina, ang Mezabe daw ay Diyos-Diyosan. Ngayon, binasa ko yung 19:19 hanggang 21 ng Isayas na ang Diyos ay nagpagawa ng tabernakulo sa Israel. At ang Hebrew nun ay Mezabe. Therefore, tinatanggap mo ang Diyos ay nagpagawa ng Diyos-Diyosan dahil ang sabi mo ang Mezabe ay Diyos-Diyosan? Tinatanggap mo ba ito o hindi mo tinatanggap? Sagot ka bro. Po, dahil hindi po yung Diyos-Diyosan ni Maria o ni Jesus. Sabi daw niya, hindi daw Diyos-Diyosan ni Maria at hindi daw Diyos-Diyosan ni Jesus. Paano? Hindi pa naman existed dun si Maria Ano ko ba naman? Paano? Guro mo si Santa Maria, pagbintakan mong Diyos-Diyosan si Santa Maria at si Kristo. Ang pinopoint ko o ang tinatanong ko, yung 25:6 ng Exodo, ang Hebrew daw nun ay Mezabe. Ngayon, ikinotes kong moderator ang 19:19 hanggang 21 ng Isayas na ang Diyos ay nagpagawa ng tabernakulo o altar at ang Hebrew nun ay Mezabe. Therefore, tinatanggap niya na ang Diyos ay nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Tinatanggap mo ba ito o hindi mo tinatanggap? Tinatanggap ko pero sa Israel lang po yun minuto. Ngayong tinatanggap mo. Objection moderator, next question. Ngayon tinatanggap mo ba nakakontra ka na ng Diyos? Dahil para sa iyo ang Diyos ay nagpagawa ng Diyos-Diyosan, dahil sa iyo ang terminong Mezabe ay para sa mga Diyos-Diyosan? Pero sa panahong Kristiyano ba? Hindi ko tinatanong yung panahong Kristiyano. Ang tinatanong ko, yung 19:19 hanggang 21 ng Isayas. Huwag kang pumunta doon. Pupunta tayo doon. You are under cross-examination. Makinig ka sa tanong ko. Huwag kang lulok sa New Testament. Dahil di pa naman yun yung tinatanong ko sa iyo Ang tinatanong ko sa iyo, yung definition ng Mezabe.
Dahil ang sabi mo, yung Mesabe ay Diyos-Diyosan. Ngayon, ang Diyos, 19 hanggang 21 ng Isayas, nagpagawa ng tabernakulo o altar. At ang Hebrew nun ay Mesabe. At sabi mo kanina, Diyos-Diyosan yon. Therefore, tinatanggap mo ang Diyos nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Ayun lang ang sagutin mo. Huwag kang tatakbo sa New Testament dahil di pa yan ang topic natin. Next question. Alam mo ba o ano? Ano po? O tingnan mo, hindi ka na nakikinig. Moderator, kayo na bahala. Makinig ka na kasi bro. Sa pagkatapos ni Jared, tayo naman yung mag-rebat. O wala na, So, moderator. makinig ka sa focus. Wala na. Focus ka lang sa focus ka lang sa tema ni Jared at kung ano yung tanong niya, sagutin at kailangan sirain mo yun. So, sinagot niya, wag balik-balik kasi napapansin ko. Diyos-Diyosan, Diyos balik-balik. Kailangan may pang-rebat ka rin kasi magkaiba kasi ang icon sa idolo eh. Patunayan mo na yung rebulto namin, idolo, hindi siya icon. Yun lang yun. Sige, patuloy niyo. Hindi siya makatubag sa ako pangutana, moderator. Ang ako pangutana is very simple. That is a kamatuuran sa Bisaya o katotohanan. Sa kanya kasinungalingan, kaya ito nakakasiguro ko anak ng Diablo tong tao nga ito eh. 8:44 ng 1. Sabi niya kanina, yung 25 verse 6 of Exodus is Mesabe. Ngayong Mesabe yon, ang definition nun, sa 19 hanggang 21 ng Isayas, nagpagawa ang Diyos nun. At yun ay tinatawag na Holy Altar o Holy Tabernacle of God. Ngayon, sabi mo kanina, Diyos-Diyosan ang terminong Mesabe. Tinatanggap mo ba ang Diyos ay nagpagawa ng Diyos-Diyosan? O hindi mo? O tinatanggap mo? Ito na. Hindi ko inuto sa lahat. Hindi ko naman tinatanong kung hindi inuto sa lahat eh. Hindi mo nagigets yung punto kay moderator eh. Ang sabi mo kasi kanina, ang Mesabe ay Diyos-Diyosan. Ngayon, ang Diyos nagpagawa sa 19 hanggang 21 ng Isayas ng altar. At ang Hebrew term nun ay Mesabe. Ngayon, tinatanggap mo ba ang Diyos nagpagawa ng Diyos-Diyosan dahil para sa'yo yung Mesabe ay Diyos-Diyosan? Tinatanggap mo, dili mo tinatanggap? Natanggap po. Moderator, tigilan na natin to, umami na siya. Therefore, tinatanggap mo na ang Diyos ay Ano pangalan ito, bro, Dins? So, ikaw ay Baptist Church, di ba? Yes po kapatid. Sige. So, mama, okay na ba? Mag-kayo mo tayo ngayon, Church Counter, maaga pa naman. Bukas So, na lang po natutunayan ko. Moderator, papaalam na ako, kakanta na lang tayo. Para ano. Ano, bro, Dins? Okay, salamat mga kapatid. At umamin siya na ang Diyos daw nagpagawa. Nagpagawa daw ng Diyos-Diyosan yung Diyos. Hindi mo naman heretiko. Kasi ang ibig sabihin ng Mesabe is a holy altar, no? Nabubulol ako, wala kasi ko sa kondisyon. O tabernakulo. O yung meron talagang mga larawan, gaya nito. Ngayon, ang sabi naman nito ni Rina, alagad di Soriano, nagpagawa pero hindi sinabing luhuran. Ba't si Josue lumuhod? Pambihila ka naman, Rio. 7-6 ng Josue. Ikaw talaga, Ria, pasaway ka, hampasin kita kaya ng cellphone sa ulo. Ayan. Kaya yon mga kapatid, yan lang po ang alam ng mga protestante. Babato-bato sila ng sitas, hindi nila naiintindihan pag tinanong mo yung konteksto, lalo na sa Hebrew. Ngayon, tinatanggap niya kasi nang nasa Exodo 25 hanggang 6 ay Mesabe. Mali, ang nakalagay doon, Pisel, Diyos-Diyosan, o yung mga Diyos-Diyosan sa Israel. At ang definition ng Diyos-Diyosan, 8:4 ng unang Korinto, mga larawan ng mga bagay na hindi totoo. Si Kristo totoo, si Maria totoo. Ibig sabihin, hindi sila Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, yung konteksto ng 25 hanggang 6 ng Exodo, Pisel ang tinutukoy doon, Diyos-Diyosan, idol. Yung nasa 19 hanggang 21 ng Isayas is Mesabe. At ang ibig sabihin ng Mesabe ay yung holy altar, yung tabernakulo ng Diyos. Pero yung Pisel, yun ay Diyos-Diyosan. Nalito siya bro eh. Dahil kung sinabi niya, yung nasa 26 hanggang 5 ng Exodo ay Mesabe, tinatanggap niya ang Diyos nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Dahil para sa kanya, ang Mesabe, Diyos-Diyosan. O tinan mo, nahuli sa sariling bibig. Kinukontra niya yung sarili niya eh. Wala tayo sa kondisyon ngayon. Medyo nabubulol-bulol tayo mga kapatid.
totoo sila pero yung ginawa nyo hindi. Anong hindi totoo? Ri, nagbabasa ka ba ng history, Ri? Si Maria, totoo. Si Cristo, totoo. Si Saint Benedict, totoo. Si San Antonio, totoo. Si Padre Pio, totoo. Kailan ka ba nabuhay? 2025? Di mo kilala tong mga tao na to? Palibas ang kilala mo, si Soriano, Nicolas Perez, wala namang inambag sa pagbuo ng Biblia eh. Sulpot. Ayun yung sinasabi sa 24:24 ng Mateo na mga bulaang propeta. Katunayan, kung si Soriano ay umanib sa tunay na iglesia ng Diyos na nasa Biblia, bakit nabautismuhan siya dun sa iglesyang kinokontra niya na ang nangangasiwa ay si Nicolas Perez? Hindi masasagot ni Rian. ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon kay usay-sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.